Greetings po mga kababayan. Ito po muli sa Atty. Roel Yuang ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal and public service program inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. O marami pong salamat no sa mga ating pong mga followers po natin, no? Subscribers, sharers, and likers po natin. No? Thank you very much. At hariwa sa mga oras na ito, no? Saan man kayo naroroon, kayo at inyong mga mahal sa buhay ay nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat. Okay, let us now proceed dito sa ating topic sa episode nito. Ang episode po nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ni Gia, no, Daduli, na kung saan ang usaping ito ay malinaw na nagkaroon ng land grabbing. No? Land grab, alam po ninyo talaga pong napaka napaka rampant po talaga yung land grabbing po ngayon. Kaya kung kayo po ay may lupa, no, at lalo pa kung hindi ito titulado, ay doble po ang inyong pag-iingat kasi yung mga hindi po tituladong lupa, no, ay susceptible po yan sa land grabbing. Kasi yung iba ay kampante sila dahil ilang taon na sila nakatira doon, no, ay akala nila kahit wala silang papel, no, ay nandun sila, pati yung kanilang ninuno pa, no, ay ay secured na sila doon sa kanilang lupa. Okay. Ito po ngayon, ito yung sulat po sa atin ni Gia Daduli, no. Sabi niya, "Hello po attorney, pwede po bang humingi ng, ng payo sa inyo? Yung lupa na tinitirhan po namin ngayon ay more than 50 years na po in possession. Ang tatay ko, wala po kaming tax declaration or title na magpapatunay na kami ang may-ari. Ngayon, nalaman po namin na pinatituluhan ng pamangkin ng tatay ko kahit hindi naman siya ang in possession. May karapatan po ba yung tatay ko sa lupa na yun? Pwede ba namin ipa-cancel yung titulo niya? Maraming salamat." Okay. So ganito yan, no? Well, nasabi mo kasi matagal na kayo nakatira do'n. 50 years na in possession ang tatay mo. Ngayon, eh, ang sinasabi natin lagi para makapag-invoke kayo ng tinatawag nating acquisitive prescription, mere possession is not enough. So that means kailangan nando'n kayo, no, in possession kayo in the concept of an owner. Bilang may-ari, hindi yung nando'n kayo dahil pinayagan lang kayo ng may-ari o umuupa lang kayo, no? Hindi po 'yan hahantong sa pagmamay-ari, no? Makapag-invoke kayo nung sa tinatawag nating acquisitive prescription na basehan po, no, na kung saan ay magkaroon ng magiging basehan po ito na kung mag-apply ka ng titulo ng lupa ay ito po ay isa sa mga requirements, no? So katulad niyan, okay, medyo kung 50 years na kayo sabi mo nga in possession, I hope it is ang sinasabing possession is in the concept of an owner o bilang may-ari doon sa lupa, no? Talagang, pinakita ninyo sa inyong kabarangay diyan, sa inyong community na talaga kayo may-ari, Kayo'y sinasakin yung lupa, nagbigay kayo, nagpapader kayo, no? Lahat, no? Talagang kilala, no? In short, you are in possession in the concept of an owner, no? In open, continuous, peaceful, adverse possession in the concept of an owner bilang nagmamay-ari. So, hindi lang yung basta possession lang, ha? Kasi kung possession lang kayo, hindi naman in the concept of an owner o bilang may-ari, ay hindi po ubra yun. Ngayon, ito, napatituluhan yung lupa ng pamangkin ng tatay mo. It only shows na yung lupang yan is classified as alienable and disposable land of public domain. So, ibig sabihin yan, medyo kung napatituluhan yan na hindi ninyo nalalaman, at nandiyan kayo, no, sa lupa, medyo sa tingin ko, merong irregularidad na nangyayari diyan. Bakit? Siyempre una, 'pag tayo mag-apply kasi ng titulo dun sa lupa, necessarily po 'no, una, 'yan ay pinapa-survey, okey? So, imposible naman na 'pag pina-surveyan ay hindi ninyo nalalaman. Pangalawa, maaaring mabigyan kayo ng notice kung sino yung occupant diyan. So, kung nabigyan ng titulo at
hindi nagkaroon ng pag-survey at hindi ninyo nalalaman 'no, at, at, at basta na lang napatitulan wala kayong notice na tatanggap 'no, ah, medyo may problema po 'no, merong irregularidad. There is that presumption na nagkaroon ng irregularidad because siyempre 'pag mag-apply po tayo ng title po 'no, ay yung mga surrounding areas po at saka yung nakaposesyon dun sa lupa ay binibigyan po ng notice po 'yan, okey? So, sa ganyan, well, puwede po kayong mag-file ng petition 'no, or complaint sa korte. Sa korte na po 'no, may assume na itong ano nito is, ito sa administrative method ang kanyang ginawa 'no, kasi, ah, ah as a DNR, so maaaring isang pre-patent po 'yan 'no, title. So, ang inyong remedy ngayon dahil may na-issue ng titulo na, ay hindi na po sa DNR, sa korte na po 'yan. So, patunayan niyo sa korte na nagkaroon ng tinatawag nating fraud or irregularities sa pag-issue po ng title. So, ano mang ibig sabihin ng fraud? Siyempre yung ah, deceit 'no, pangdaraya o merong irregularidad 'no, bakit hindi kayo nabigyan ng notice. Tandaan po natin 'no, ang possessor po ng lupa, okay. Katulad niyan kayo ano, in the concept of an owner, mayro'n po kayong superior right na mag-apply ng titulo do'n because you are in possession in the concept of an owner. So, ang hindi natin maintindihan yung pamangkin ng tatay mo ay bakit niya ito napatituluhan 'no, at, ng hindi ninyo nalalaman. So ito'y maliwanag na isang case of land grabbing 'no, kaya, ang problema sa inyo kasi sabi mo nga, wala kayong papel 'no, wala kayong papel, walang tax declaration certificate at wala din kayong, titulo. So kaya madali kayong ma-land grab. So ang isa lang nakikita ko magiging, challenge sa inyo 'no, ay una, wala kayong tax declaration certificate. So, ang tax declaration certificate kasi, ito ay bagamat hindi ito titulo 'no, ito ay prima facie proof of ownership 'no, and possession. So, 'pag sinabing prima facie, eh, ay ito ay isang isang hakbang na lang 'no, ay magiging titulo na po 'yan 'no, kasi there is now that, indication na, kayo nandiyan, nag-declare kayo ng meron kayong tax declaration certificate at nagbabayad kayo ng amilyar. Kasi wala namang sabi nga nila, wala namang matinong tao na magbabayad ng amilyar kung ang lupa na 'yan ay hindi kanya. So, the fact na ang pamangkin ng tatay mo 'no, na nakakuha siya ng, titulo at it presupposes na nagkaroon siya ng tax declaration certificate. So, 'yan ang pinaka-challenge ninyo 'no, because wala kayong kapapel-papel. But anyway, sabihin nga natin, kung makumbinsi ninyo ang korte na nagkaroon talaga ng fraud because you are in possession of that property, okay? In the concept of an owner ay yun na nga, at napatituluhan nito at mapatunayan niyo sa korte nagkaroon ng irregularidad sa pag-issue ng title, ito ay is ground for the cancellation of the title. So, kasi ang palagi mo kasi sinasabi 'no, in possession kayo. Pero maaari yung pamangkin ng tatay mo, sinasabi niya na siya in possession in the concept of an owner, okay. Now tandaan po natin ha, sasabihin ninyo, ba't wala naman siya do'n? Tandaan po natin, ang possession po dalawang bagay po 'yan 'no, yung tinatawag nating constructive possession, okay, or actual possession. 'Pag constructive, hindi naman ibig sabihin na physically nakaapa ka dun sa lupa 'no. So, it's enough na halimbawa meron kayong ibang bahay doon sa ibang barangay 'no, pero meron kayong tax declaration sa lupang 'yan, binabayad ninyo, you are deemed to be in constructive possession of that, portion of the land 'no. Kaya, hindi hindi ibig sabihin ng possession is physical only 'no. So, it could be constructive. Ang importante diyan, possession whether constructive or actual should be in the concept of an owner.
So, yan po ang inyong, tatandaan. So, anyway, subukan po ninyo get in touch with your lawyer sa lalong madaling panahon upang makapag-file kayo ng petition for the cancellation of the title, no, on the grounds of, nagkaroon ng fraud or irregularidad, okay? So, I hope nabigyan natin ng kasagutan ang katanungan sa atin ni Gia Dadoli na isa pong, subscribers o followers po natin 'no, ah, sa ating Batas Pinoy, platform. Maraming salamat. Okay, o bago tayo magpatuloy 'no, ah, ay pinapabatid ko lang po 'no, notice po 'no, na meron na po tayong, Facebook account 'no. Meron na pong page po ang Batas Pinoy sa Facebook. So you could follow me there and could you please help me na i-spread out naman po sa inyong kaibigan, kamag-anak, kakilala na bukod po sa YouTube, meron na po tayong account sa page 'no, dito sa Facebook. So, you could follow me there and, magbigay po kayo ng comment 'no, dito sa main page po talaga ng Batas Pinoy. Huwag po doon sa Attorney Wong na page po 'no, doon po sa Batas Pinoy para po mabigyan natin ng kasagutan, katugunan ang inyong mga comments. Because normally po 'pag sa Messenger po, I don't wala po tayong time for that 'no, kasi, masyado pong palaging puno po yung ating, Messenger. So I strongly suggest 'no, kasi yung Messenger is pati private po yun 'no, private in character. So, ang suggestion ko po is doon kayo pupunta po, magtanong kayo, mag-comment kayo doon po sa Batas Pinoy page. Okay? So again, I would like also to, at this time, to give my appreciation, no? To express my appreciation and thanks dun sa ating mga subscribers, sharers, and likers, no? Viewers po natin sa inyong walang humpay na pagsuporta sa ating channel, no? Lalo na yung mga hindi nag-skip ng ads. Thank you very much, no? And and of course, sa mga hindi pa po subscribers or followers, no? If you find our videos interesting and informative, hindi naman po siguro kalabisan, kung ako po hihirit po sa inyo, kung hindi pa kayo napag-follow sa Facebook, paki-click po ang follow and or subscribe. And then nandito sa YouTube, ganun din po, paki-click po ang subscribe at saka share and like po, no? Buttons po natin and of course yung notification bell upang sa gano'n, 'pag mayroon po tayong, updates, you'll be duly notified at wala po kayong, mami-miss, okey? Sabi nga natin ay, lamang na ang may alam sa batas. Maraming salamat and I hope to see you again in the next, video po natin. Bye-bye.